Good morning. To be honest po, ako po'y antok na antok. For the past days na kasi weeks na actually kulang po talaga ako sa tulog. So sana hindi po ako makatulog 'no? I pray. Kaya kanina ano, anyways, later on after po ng service meron pong special number lamang po ang ating choir. So please do wait for that dahil, next week po meron po silang special ano, tawag dun? Easter presentation. So, you are all invited for next week. After po ng message, we have a guest speaker, si Brother RG. Siya po yung son-in-law ni Pastor Bob. He will be teaching kasi I'll be teaching sa youth camp tsaka sa solo camp this week. So, medyo puno po yung schedule ko. Medyo marami po akong kailangan ayusin at tapusin. So, baka hindi ko na ma-prepare pa yung para sa Resurrection Sunday. So, I asked Brother RG to help me out dahil siya din yung nagpaalala sa akin. Sabi niya, Brother Jay, kuya, remember sa solo camp twice kayo magtuturo. Okay. So morning and afternoon po 'yon. So praise God po sa bagay po na 'yon. So Brother RG will be with us and then after po ng message ng word next Sunday, meron po tayong Easter presentation. Okay, let us pray and ask the Lord to help us and to guide us as we study His word. Lord, once again, kami po ay naririto at kami po ay puno, Panginoon Ama, ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo dahil kayo ay Diyos na tunay na tapat. Kayo ay Diyos na patuloy na naggagabay sa amin at alam po namin every time na kami po ay nag-aaral, kayo po ay kasama po namin, kayo po ang siyang tunay na nagtuturo sa amin, Panginoon Ama, upang mas lubos po namin kayong makilala, mas lubos po naming maunawaan ang inyong salita upang kami ay patuloy na namang mamangha sa iyo at tunay, Panginoon Ama, na aming makilala si Kristo Jesus at tunay na magpasakop, sundin ka at luwalhatiin ka, O Diyos, sa aming buhay. So maraming salamat, Panginoon Ama, sa bawat isa. Aming dalangin ang inyong pong patnubay at ang banal na Espiritu na siyang kumilos, Panginoon Ama, sa aming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating babalikan ang ating pag-aaral sa Gospel of Luke at tayo ay nasa chapter 3. Okay, medyo mabilis po tayo at hopefully mas maging maganda po yung ating pag-aaral, although yung aking target ay matapos hanggang chapter verse 20, pero hindi ko po kaya dahil medyo mahaba na po yun. So we'll be studying from chapter 3 verse 1 to 14. So, start po tayo ng chapter 3. Fast forward po ito, 18 years po ito after nung huli nating pag-aaral last Sunday. So, medyo mabilis na po yon. So, may 18 years na hindi nabanggit regarding sa life ng ating Panginoong Jesus. Okay, kung saan ating tinignan last week, ang batang Jesus na nawawala, pero hindi naman pala talaga nawala. Okay, siya'y nanatili lamang sa templo dahil yon ay kanyang pagsunod sa kanyang panawagan bilang anak ng ating Diyos. Ngayon, ang tuon ni Luke, okay, dito sa chapter 3 ay patungkol naman sa mga nawawala na tao. Okay? Meaning mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, okay, nangangailangan ng tagapagligtas. Kung ikaw ay tunay na Christian, mahalaga na makita mo ang katotohanan na ito, na ikaw ay tunay na nangangailangan ng Savior. Nakita nyo ba yon? Kasi yun yung Christian eh. Ang Christian, nakita niya, kailangan ko ng tagapagligtas. Kung ikaw ay tunay na namuhay sa mundong ito at nakita mo ang iyong pagiging makasalanan, makikita mo ang iyong pangangailangan sa Kanya. Kung nangangailangan ka ng Savior, ibig sabihin lamang nito na sa biyaya ng Diyos, nakita mo ang katotohanan kung sino ang ating Panginoong Diyos, ang iyong pagiging makasalanan at naunawaan mo na hindi mo maliligtas ang iyong sarili sa mga kasalanang mong nagawa laban sa ating Diyos na banal. Clear dapat po yon. Ang isang Christian nakita niya yon. God is holy, I am a sinner, I cannot save myself. Okay? Na ang kaligtasan ay tanging matatagpuan lamang kay Jesus sa kanyang ginawang pagliligtas sa ating mga makasalanan. At aking dalangin, inyong tunay na suriin nga ang inyong mga puso kung tunay mong nakita ang mga katotohanan ito sa iyong buhay. Kasi ang Christianity po, hindi lamang ito declaration eh. Dito parang profession of faith lang. I believe in Jesus Christ. Saved na ako. Di po, bahagi po dito yung notisya, yung pagkakilala o may content po ito nakasama.
Okay, kaunawaan, knowledge kung sino po tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos na tayo ay makasalanan at kailangan natin si Kristo Jesus. Tandaan po natin, ng panawagang ito ay magiging paulit-ulit sa ating pag-aaral dito sa Gospel of Luke dahil mahalaga po na makita po natin ito. At ito din ang panawagan ni John the Baptist, ang ihanda ang daan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Siguro na nabasa na natin yun before. Ang kanyang panawagan ay maihayag sa lahat ang mabuting balita, ang pagdating ng ating tagapagligtas. Ito kasi yung pagtupad, actually yung time na ito yung pagtupad ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako na binigay sa Malakay chapter 3 verse 1 na ating binasa before. Sabi doon, "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way for me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts." Ito na siya, parating na. Okay? At ito yung tuon ng ang tuon natin ay ang mensahe actually ni John the Baptist, ang mensahe at panawagan sa lahat na magsisi sa kanilang mga kasalanan, at ang mensaheng ito ay mensahe pa rin sa ating panahon. Wala pong pagbabago. Isipin nyo, yung time na yun, napakatagal na, 2,000 plus years ago, panawagan is repentance. Hanggang ngayon, ito pa rin po ang panawagan sa atin ng ating Panginoong Diyos. So ating pong simula ng ating pag-aaral, tignan po natin yung ating outline. Medyo mahaba po ito, pero hanggang verse 14 lamang po tayo. So the background, the call to repent, the rebuke and judgment, description of repentance, the humility of John the Baptist, the baptism of the Holy Spirit and fire, the preaching of John the Baptist. So, mahalaga po yung mga passages na ito na ating maunawaan dahil ito po yung kanyang ministry sa ating lahat. So, simulan po natin yung background po, verses 1 and 2. Verse 1, "In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Licinius, tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness." Okay, muli ating makikita yung pagiging detalyado ni Luke sa kanyang gospel. Okay, meron na naman po siyang ibinigay sa atin dito na detail na hindi po natin mababasa sa iba pong mga gospel. Nagbigay po siya ng maraming pangalan, dahil sa ating nabasa kanina, kung sino po yung mga namumuno nung panahon na yon upang ating malaman kung ano ang panahon na kung saan po siya nagsimula ng kanyang ministry. Mahalaga po yun, kasi ito po yung panahon ng 28 or 29 AD, Anno Domini or the Year of the Lord. Ito po yung bilang kung saan nag-start po yung kapanganakan ni Jesus. So, parang at least 29 years old na si Jesus Christ at this moment. Okay, 30 years old nag-start si Jesus Christ ng kanyang ministry. So, ibig sabihin, yung preparation ni John the Baptist sa pagdating ng ating Panginoon is around 1 year na kanyang panawagan, 1 year to 2 years na kanyang panawagan na kanyang ipiniprepare yung pagdating ng ating Panginoon. Sino yung mga nabanggit na character na ito? Okay, 5 political leaders at 2 religious leader yung binanggit po dito ni Luke sa kanyang gospel. Ito ay mahalaga na makita ninyo kung tingin ninyo ng mga leaders ngayon sa ating bansa ay masama. To be honest, at scripturally speaking, mas masama pa ang mga leaders nung panahon ng ating Panginoong Jesus. Okay? Pero wala kang makikitang actually paglaban ng ating Panginoong Jesus sa mga leaders na yun. Noon, ang tuon ni Jesus kasi ay ang kaligtasan ng mga taong makasalanan. Simulan natin ito kay Tiberius Caesar. Okay? Siya po yung may pinakamataas na position at that time sa Rome. Siya po ay isang suspicious, paranoid ruler na ginagamit po niya yung kanyang posisyon, okay, para pahirapan yung mga tao. Masama po siyang ruler. Okay? Mayabang po siyang tao. Okay? Mapagmataas po siya. Kung maalala ninyo, si Jesus, kanyang sinabi kay Peter that time na, tignan mo yung coin. Okay, sino yung nakalagay doon? Okay, sabi ni Jesus Christ, "Render to Caesar the things that are Caesar, and to God the things that are God." Okay? Naalala niyo yung part na yun sa Bible? Okay? Siya yung tinutukoy dito ni Jesus Christ. Okay, si Caesar, Tiberius Caesar yung kanyang pangalan. Okay, namuno, okay, naging ruler si Tiberius Caesar
mula AD 14 to AD 37. So ibig sabihin, um, simula nung ministry ni John, nandun na siya, hanggang sa ministry ni Jesus, hanggang sa kamatayan, resurrection, at matapos ang kanyang ministry. Si Tiberius po yung namumuno at that time. Kasi si Jesus Christ namatay at the age of 33. So up to age 37 siya namuno sa panahon na yon. Si Tiberius din ang siyang nag-appoint ng governor sa Judea na si Pontius Pilate. Siguro kilala nyo na yon. Kung hindi nyo pa kilala si Pontius Pilate, hindi ko na lang alam dahil siya yung parang kumbaga sa mga parang mga villain, okay? Nung panahon na yon, siya po yung parang pinakakilala, okay? Siya din ay masamang leader, okay? At alam natin ito dahil mismo siya nakausap ng ating Panginoong Jesus face to face. Okay? At alam niya na walang kasalanan ng ating Panginoon, pero siya pa rin ay nagpadala sa sigaw ng mga tao na siya daw ay i-crucify. So ito po yung kanyang, alam mo, yung kanyang karakter. Okay? Meron pa siyang palabas dati na maghuhugo siya ng kamay, na sasabihin niya na wala akong kasalanan diyan sa kamatayan ni Jesus. Pero siya po mismo ang nag-utos na siya ay i-scourge, yung scourging, ito po yung matindi, yung pinalo ang ating Panginoong Jesus, okay? Yung lashes na kanyang kinaharap that time, at the same time siya din po yung nag-utos na siya ay i-crucify. In time, atin po nga aralin po itong part po na story na ito kay Pontius Pilate. Hindi lamang iyon, si Tiberius din ang nag-assign pa ng ibang leaders sa kanyang kaharian na sila'y tinalaga ng mga tetrarch. Okay, wala na pong tetrarch ngayon. Siguro baka mga mayor ito o governor, siguro yung ganun pong level sila. Sila naman po yung mag-rule ng fourth part of the country. So malawak ito. So parang nag-assign siya ng mga leaders pa o mga tetrarch para dahil sabi nga nila upang mas maging maayos daw yung kanilang government. Okay, daw mas maging maayos. Pero lahat po sila ay mga corrupt at mga masasama. So sino sila? Unang nabanggit ay si Herod na tetrarch ng Galilee na mayroon siyang kapatid na tetrarch din na si Philip na tetrarch ng Iturea at Trachonitis at si Lysanias na tetrarch ng Abilene. Siguro familiar sa inyo yung pangalang Herod. Okay? Hindi siya yung Herod nung unang panahon, yung unang inaral natin before. Ito po ay si Herod Antipas. Marami po kasing Herod nung panahon na yon. Siya yung anak ni Herod the Great na hindi din mabuting leader. Si Herod Antipas ang tinawag ni Jesus na the Fox. Okay, dahil nga napaka masamang tao ito. Okay, siya po ay crafty or sly. Alam mo yung gumagawa palagi ng paraan para magawa niya yung kanyang kagustuhan. Okay? Meaning siya po ay isang tao o ruler na deceptive o schemer at in some way siya po ay isang masamang tao dahil kung ating makikita, sinabi din po sa Bible na si Herod Antipas na ito, siya po ay obsessed sa asawa ng kanyang half-brother na ang pangalan ay Herodias. Okay, siguro narinig nyo na yun, si Herodias, na in love siya kay Herodias kasi kapangalan niya. Hindi ko alam kung kapangalan niya talaga, no? Kasi Herod siya, tapos Herodias. Baga magkakaroon kayo ng anak, huwag niyong pangalanan yung anak niyo ng Herodias dahil hindi po magandang pangalan yun. Okay? At that time, nung si Herod ay nag-celebrate ng birthday niya, yun din panahon na nakakulong si John the Baptist. Okay, yung anak ni Herodias ay nag-birthday dance. Okay, sa kanyang harapan at dahil natuwa si Herod Antipas sa pagsayaw ng anak ni Herodias, sabi niya, mag-wish ka ng kahit na even half of my kingdom ibibigay ko sa iyo. So yung anak ni Herodias ay na-excite, bumalik siya sa nanay niya, "Nay, pwede kong mag-wish. Ano yung aking iwi-wish? Okay, ano yung aking hihilingin sa hari o dito sa tetrarch na ito?" Sabi ng nanay niya, dahil nga against si John the Baptist sa relationship nilang dalawa, sabi niya, gusto ko yung ulo ni John the Baptist sa isang plato. Okay? So nalungkot actually nung ito yung ine-request nung anak ni Herodias kay Herod at that time. Dahil si Herod naman, kahit masama siya, gusto niya si John the Baptist kasi in some way, parang may katotohanan yung kanyang sinasabi, pero naiinis lang siya dahil pinipigilan siya dun sa kanilang makasalanang relasyon ng kanyang, alam mo yon, ano bang tawag doon kapag brother, asawa ng brother-in-law mo? Bilas. Bilas, okay. So parang gano'n, no?
In love siya sa kanyang bilas. Kaya niya nga ito din pinakulong. Okay, so wala po siyang magawa dahil pagka nagsabi yung hari, kailangan niyang tuparin. So kanyang pinapatay si John the Baptist at yun nga, pinugutan siya ng ulo at ibinigay yung kanyang ulo doon kay Herodias. Kaya nga kung ating makikita, ganito po kasama yung mga leaders ng panahon na yon. Kaya kung kayo ay may reklamo sa government natin, ang government po noon ay mas masama po. We are to be thankful dahil tayo ngayon ay some way hindi mabuti, pero mas maganda naman siguro yung ating sitwasyon kaysa nung sitwasyon na yon. Pero there's more. Okay? Masama yung mga leaders. Ang problema pa at that time, maging yung mga religious leaders, actually dahil nga medyo kilala yung mga religious leaders before, meron din silang kapangyarihan sa mga tao nung panahon na yon. At maging yung mga religious leaders na ito, sila po ay mga corrupt. Okay? Napakasama din. Sila ay si Anas at Caiaphas. Sila po yung dalawang high priest nung panahon na yon. So magtataka kayo, teka lang, ang high priest at before, dapat isa lang, kasi high priest lang siya. Maraming mga priest, pero isa lamang dapat yung high priest. Okay? Ang tunay po na high priest at that time ay si Anas. Pero ang problema, si Anas, ayaw sa kanya nung government. Hindi dahil siya ay mabuting tao at kumakalaban sa gobyerno, kundi dahil po siya ay isa talagang masamang, alam mo yun, masamang religious leader. So ang ginawa ngayon ng government, dahil ayaw nila kay Anas, in-appoint nila at nag-appoint sila ng sarili nilang high priest at ito po ay si Caiaphas na son-in-law ni Anas. Okay, so at least para makita niyo yung background na yun, dahil lalabas ulit yung mga pangalan na ito at the end of the Gospel of Luke. So, mainly, yung mga common people before, kilala nila si Anas na high priest, pero ang government, nakikipag-ugnayan palagi kay Caiaphas. Okay? Ito yung background nung panahon na yun, kung saan si John the Baptist ay magsisimula ng kanyang ministry. Parang ang hirap, ano? Napakagulo, napaka-corrupt ng mga tao, napakasama nila, pero ito yung time kung saan siya ay tinawag upang kanyang sundin at gawin ang kalooban at plano ng ating Panginoong Diyos para sa kanya. So mahirap ang kanilang sitwasyon, hindi madali actually na mabuhay nung panahon na yon. Pero sa pagkatapos po ng verse 2, ano yung sabi ni Luke? At mahalaga po yung sinabi dito ni Luke. Ito yung background, ito yung panahon na yon, ito yung mga taong namumuno. And then lastly, sabi sa verse 2, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. Kasi nag-aantay si John the Baptist sa panawagan ng Panginoon bago niya simulan yung kanyang ministry. So anong sama man ng panahon na yun, ang Diyos ay kumilos pa rin. Kanyang tutuparin ang kanyang pangako kahit na ang mundo ng panahon na yun ay sobrang makasalanan. Ang Diyos ay kumilos at kanyang i-accomplish yung kanyang magandang plano para sa ating lahat. Kaya nga kung kayo sa tingin ninyo ay masama ang inyong sitwasyon, okay? Dahil man ito sa kasalanan at tingin nyo na baka parang wala ng pag-asa, alam mo yun, parang kung isipin mo ng panahon na yun, ang sama na ng mga tao, confused ka pa dahil yung mga religious leader mo ay hindi mo mapagkatiwalaan, may mangyayari pa bang maganda sa panahon na ito? Tayo nga minsan dito no, nung nanalo yung presidente natin ngayon, ano naman mangyayari sa bansa na natin? Okay? Pero ang Panginoon, napakabuti pa rin. Hindi po siya kasi nakabase sa sitwasyon po na masama dahil ito man ang sitwasyon na yon, ang nais ng ating Panginoong Diyos, kanyang ipakita ang kanyang katapatan na siya ay kikilos sa mga panahon na mahirap sa pananaw man ng tao. Kasi Diyos ay Diyos So hindi po dapat tayo in any way tumingin sa ating sitwasyon. Dahil ang ating Diyos ay mabuti, siya ay tapat, puno ng awa at pag-ibig sa ating lahat. Kaya hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa dahil ang ating Diyos na sinasamba ay tunay nating maaasahan. So kahit magulong-magulo man ang panahon na yon, nandito si God at siya handa na magligtas at kanyang tuparin ang kanyang pangako. So kung atin po makikita, after 400 years of prophetic silence from the Old Testament up to the New Testament, okay? Panahon ng extreme injustice, immorality. Isipin mo yun, no? Yung si Herod, napaka-immoral. At alam lahat ito ng mga tao at that time, parang pinopromote yung kasamaan at kasalanan ng adultery. Confusion patungkol po sa kanilang pag-worship sa ating Panginoong Diyos.
andito ang ating Panginoon, God raises up a prophet, at ang prophet po na ito ay si John the Baptist. Okay? He raises up a prophet who would come in the spirit and power of Elijah. One who would prepare the way for the true Savior of the world and be the one to proclaim in the hearing of all around him as he gazes at the Messiah's coming before him. He would say, siya po yung magsasabi, si John the Baptist, nung kanyang ministry, sinabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ito yung time na nakita niya si Jesus. Kita mo yung declaration niya, yung kanyang proclamation. Ito na ang tagapagligtas. Ito na yung sacrifice. Kasi yung lamb is a sacrifice. Ito na yung ating tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Si John the Baptist, kung ating pong titignan din, sa Matthew 3, siya po yung tinawag ni Prophet Isaiah sa kanyang sa kanyang book na the voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Okay? Ito po yung prophecy ni Isaiah before at ngayon tinutupad na po ng ating Panginoon. At the same time, may description pa ang ating Panginoon sa kanya sa Matthew chapter 3 verse 4. Si Matthew, nagbigay naman siya ng description. Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Parang kung ating titignan siguro sa ating panahon, kung merong naka-camel's hair, tapos may belt na malaki, pakikinggan niyo ba yon? Parang weirdo yata ito, no? So, tapos meron pa siya, ang pagkain lang niya ay, pero may six-pack siya. Na-joke. Hindi ko alam kung meron gano'n, no? So, locust lang yung kanyang kinakain. Siguro locust lublub sa honey. Para hindi niya malasahan siguro yung locust, maraming honey na lang. Hindi ko alam kung ano, hindi ko alam sa inyo kung may nakakain na sa inyo ng locust. Meron na, si Sister Guy, nakakain. Masarap po ba? Okay, masarap daw. So, full of protein ito for sure. Alam ko yung mga ganitong klaseng pagkain, full of protein. So, yun yung kanyang pagkain. Hindi lamang iyon, ganun yung kanyang pananamit, tapos siya po ay nasa wilderness. Yun yung kanyang tirahan. Nasa wilderness siya nung dumating yung salita ng Panginoong Diyos sa kanya. Siguro alam niyo na yung description ng wilderness. Boracay. Okay, hindi po Boracay ang wilderness. Baka kasi isipin niyo, wilderness. Ganito, okay? Ang wilderness po ay isa pong desert. Okay, hindi po to desert. Baka mamaya nagugutom na kayo. Desert po. Ito ay lugar kung saan po lumaki at hinanda ng Diyos si John the Baptist para sa kanyang panawagan. Okay? Ito pong lugar na ito ay hindi po, alam mo yun, kaakit-akit. Hindi ko alam kung sino na sa inyo nakakita ng desert. Ako, hindi pa po ako nakakita noon. Pero syempre dry land 'yon, walang mga puno, so mainit. So yun po yung kanyang kinalakihan. At kung ang ministry ni John ay sa desert, inyo makikita, kahit ganun po yung kanyang sitwasyon, kahit ganun yung kanyang suot, okay, ang mga tao pa rin ay pumupunta sa kanya. Actually, marami pong pumupunta kay John the Baptist. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, may mga 3 sigurong nakikinig sa kanya. People they go in droves sa kanya, marami po sila. Kasi nga, confused po at magulo po yung religious system before. For sure, hinahanap nila ang salita ng Panginoon at si John the Baptist, dahil meron po siyang message regarding do sa prophecy na kanyang tinutupad na, siyempre mag-iisip na yung mga tao dahil yung mga Israelita at that time, nag-aantay sila ng Messiah, isipin nila, teka lang, yung kanyang message iba. Pakinggan natin ito. So yung mga tao, they go to John the Baptist sa desert. Okay? May mensahe siya na nais ng mga tao noon ay mapakinggan kahit na sabihin pa natin na weird po si John the Baptist. Okay? Isipin niyo 'yun, ano? Ganun po yung kanyang itsura at yung kanyang pagkain ay locust at honey. Pero ang mga taong ito nais na marinig ang mensahe sa kanya dahil ito ay may katotohanan. Kung inyong mapapansin, ang ating sitwasyon din ay hindi nalalayo. Ang mundo ay makasalanan pa rin hanggang ngayon. Wala nang John the Baptist, pero po merong mga pastor na itinalaga ang ating Panginoong Diyos na siyang naghahayag sa atin ng katotohanan ng salita ng Panginoon at ng tunay na gospel para tawagin ang mga tao na nasa kadiliman, na nasa kasalanan,
upang marinig nila ang mensahe ng kaligtasan. Ganon pa rin po, mula noon hanggang ngayon, ang tao ay makasalanan. Mula noon hanggang ngayon, ang tanging pag-asa ng tao ay tanging si Kristo Jesus lamang. So ang Diyos ay patuloy pa rin na naghahayag ng kanyang salita. Patuloy ang kanyang kamay sa kanyang pag-abot sa mga taong mga makasalanan at nangangailangan ng tulong at kapayapaan. So ano yung mensahe ni John the Baptist? Atin pong tignan po ito in verses 3 to 6. Okay, the call to repent. Sabi po sa verse 3 up to verse 6, and he went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall become straight, and the rough places shall become level ways, and all flesh shall see the salvation of God. Ito pong verse 4 to 6, unahin po na muna natin itong tignan. Ito po ay quote from Isaiah chapter 40 kung saan hinahayag sa atin ang role ni John the Baptist. Okay? Ang konteksto para maintindihan po natin yung quotation po nito sa Isaiah chapter 40, sinasabi po ni Isaiah, nung panahon po daw na yun, kapag ang isang hari daw ay bibisita sa isang lugar o sa isang bayan, ang mga tao ay naghahanda sa pagdating ng hari. Parang kunyari tayo, no, malaman kunyari ng Marcelo, darating yung presidente natin. Siyempre maghahanda sila. Hindi ito yung parang, okay, sige, dumating lang siya. Siguro baka maglalagay sila ng banderitas, pagagandahin nila yung lugar, lilinisin nila, bawalisan nila, para maging manghanda ang lahat. 'Di ba? Kayo kunyari, may darating kayong bisita, hindi ba kayo naglilinis ng bahay? Ay, may darating akong bisita, dudumihan ko. Hindi gano'n, 'di ba? Siyempre maglilinis tayo, gusto natin makita natin na maayos, i-accept natin sila na makita yung maayos na lugar. Gano'n po yung ginawa ni John the Baptist. Darating po ang hari, okay, alam niya na ang ating Panginoon ay ang tunay na hari, ihahanda niya ang mga ito. Ihahanda niya ang pagdating ng ating hari. Ihahanda niya yung mga tao. Igagather ni John the Baptist sila at ihahayag sa kanila na darating na ang tunay na hari dahil siya ay may dalang kaligtasan para sa lahat. At yung paghahandang yun ay alam mo yun, yung parang preparation ng mga heart ng mga tao. Makasalanan kayo. Okay, kailangan nyo mag-repent. Ngayon, dahil yun yung message ni John the Baptist, mahalaga na makita ninyo, yung pagdating ngayon ni Jesus, okay, naalaman na nilang makasalanan sila, eto na, si Jesus. Siya ang magliligtas sa atin dahil siya yung mamamatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang magbabayad ng lahat ng ito upang ang tao na mananampalataya sa Kanya ay tunay na makakatanggap ng kapatawaran. So ano yung message ni John the Baptist? Sabi sa verse 3, and he went to all region, umikot po siya, okay? Nagpupunta po siya sa iba't ibang lugar around Jordan and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sin. So ang kanyang mensahe ay maghatid, okay, ng pag-asa sa tao, ang makita nila ang kanilang pangangailangan sa Diyos at makita na sila ay makasalanan at hingin ang kapatawaran, okay, ng kasalanan, hingin ang kapatawaran ng kasalanan nila sa ating Panginoon. At ito pa rin yung ating kailangan ngayon. Ito pa rin po yung mensahe na kailangan na mapakinggan po ng lahat ng tao. Ang marinig na ang Diyos ay tapat at tinatawag kayo na magsisi. You are to repent. Yung po yung message niya eh. Tinatawag kayo na makilala ninyo ang Diyos, na siya ay banal, at lahat po tayo ay nagkasala sa Kanya. Wala po sa atin na naging matuwid. Kasi sabi po yun sa Romans chapter 3 eh, no one is good, no, not even one. Wala po sa atin. Ako po makasalanan din ako. Pero ako'y naligtas lamang ng ating Panginoong Hesukristo. At kailangan po na marinig po ito ng lahat ng tao. And then verse 7 to verse 9, makikita natin yung laman ng kanyang mensahe. Sabi po sa verse 7, ito po yung rebuke and judgment. Sabi sa verse 7, and he said, therefore to the crowds that came out to be baptized by him, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Bear fruits in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I tell you,
God is able from these stones to raise up children for Abraham. Even now, the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Verse 7, kung atin pong titignan, parang ang bigat naman dito ni John the Baptist. Ganito ba dapat yung style ng preaching? Iniisip ko nga na kung ganito kaya yung preaching ko ngayong umagang ito. Iniisip ko po yun eh. Mga anak ng ulupong! Diba? Parang ang weird, Siguro ayun nyo, siguro baka maglabasan kayo bigla. Sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa darating na puot ng Diyos? Diba? Parang hindi po, kung every Sunday, ganun ako, Mga ulupong kayo! Parang actually, parang mali yata yung paggising yata ni John the Baptist nung panahon na ito. O kaya, hindi maganda yung mood niya. So, wala ba siya talaga sa mood at that time? Actually, may context kung bakit po niya sinabi ito. Okay? Yung sinabi niyang, you brood of vipers. Hindi ito ang palaging mensahe actually ni John the Baptist. For sure, ang kanyang panawagan sa mga tao ay may pagpapakita ng concern. May love po si John the Baptist kasi alam niya na makasalanan na tao at kailangan po nilang makita ito. Meron po kasi siyang paanyaya na sila po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa simula po ng verse 7, ang mga tao doon, kung ating pong titignan yung verse po na yon, ang mga tao na nagpupunta sa kanya ay para marinig ang kanyang mensahe. Okay? At magresulta ito dapat ng pananampalataya sa Diyos at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At after nilang, mag-repent, after repentance, sila po ay magpapabaptize. Kaya nga po siya tinawag na John the Baptist. Hindi niya po apelyido yung Baptist. Okay? Yun po yung kanyang panawagan o trabaho. Pero may iba na naroon na hindi para gawin yung kalooban ng Panginoon na magsisi at mabaptize. So, na-discern ito actually ni John the Baptist. Yung iba nagpupunta para makinig, mag-repent at mabaptize. Nakikita niya yung iba na siguro titingin-tingin lang, alam mo yon, walang ginagawa siguro doon at napansin niya yun dahil ang ginagawa actually ng mga taong ito ay para magmasid lamang dahil inutusan sila ng mga Pharisees at mga Sadducees. O ito yung mga Pharisees at that time na nandun lamang na hindi naman talaga tunay na nakikinig kay John the Baptist. Hindi para mapakinggan yung mensahe niya at yung panawagan na magsisi. Alam ni John actually yung kanilang puso. Okay? Na hindi tunay sila na naghahanap ng kaligtasan. So, ganun din po eh. Even in our time dito, hindi ko alam kung nakikinig ba kayo talaga sa akin. Okay? Pero meron mga tao talaga na wala yung puso na makinig at kailangan lang na nandun ako. At ganun din po yung mga tao na naroroon. Sila ay naroon para lamang maibalita sa kanilang mga leaders kay mga tao ito na walang pag-ibig sa Diyos, walang takot sa kasalanan na kanilang ginagawa. Kaya naman si John ay naroroon at sila ay sinasabihan na magsisi kayo. Pero ang kanilang ginagawa ay hindi pansinin actually yung ginagawa ng Diyos sa mga tao. At inaakala nila na maiiwasan nila ang galit ng Diyos ayon sa kanilang pananaw ng kaligtasan. Parang ito ay malinaw sa panawagan ng Diyos pero kung ating titignan, sarado ang kanilang puso dahil ang tingin nila, ang relihiyon nila, ang ginagawa nila na ritual ang magliligtas sa kanila. Kasi yun yung pananaw ng mga Pharisees, save na kami eh. Okay? Kami ay mabuting tao, kami ay anak ni Abraham. Hindi na namin kailangan pang magsisi. So kaya galit actually si John the Baptist at that time. Kaya niya tinawag itong mga brood of vipers. At hindi lamang yun, may panawagan din dito si John the Baptist sa verse 8 na bear fruits in keeping with repentance. Ibig sabihin, ang tunay na repentance ay may pagbabago, may bunga, may pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ito po yung panawagan ni John the Baptist sa kanila. Siguro makikita din natin ito in Acts chapter 26 verse 20. Sabi po doon, but declare first to those in Damascus, then in Jerusalem and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. Ibig sabihin, pag nag-repent ka, may kasama itong bunga ng pagbabago. Repentance, kasama nito may pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Sa ating passage, ito ay paalala sa kanila na kailangan ninyo na magsisi. So, ang panawagan ay repentance,
Repentance in Greek is metanoia. In Leonidas, sabi po dito, to change one's way of life as the result of a complete change of thought and attitude with regard to sin and righteousness. A complete change of thought and attitude. May bagong pag-iisip at meron siyang bagong karakter o pamumuhay. So, mabigat po yung repentance kasi minsan may pananaw tayo ng ating sarili kung ano yung repentance. Pero ang repentance daw, may pagbabago, may pagsunod na ngayon sa kalooban ng Diyos at huwag niyong sabihin na ay nag-sorry na naman ako kay God, Brother Jay, nag-pray na ako, nag-sorry na ako, nag-repent na ako. Yeah, first step po yun that you are to pray and to confess your sin. Pero kung malalaman natin kung tunay yung iyong pag-pray at paglapit sa Panginoon, kung ito po ay magresulta ng pagsunod. Kasi pwede mong sabihin, nag-sorry ka, okay? Pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Hindi ito actually tunay na repentance. Pwedeng bukang bibig lamang po ito, pero walang tunay na takot sa Diyos. Dahil ito ay walang hatid na pagtalikod sa kasalanan. At mahalaga na maunawaan po natin ito. Ilang taon ko nang itinuturo paulit-ulit ang repentance. At nawa ito muli ay isang pagkakataon para sa ating lahat na, o nga, dapat mas maging clear sa akin kung ano nga ba ang tunay na repentance. Isang problema ito ni John sa mga tao noon. Kunwari, kilala ang Diyos. Kunwari, alam ang katotohanan, pakitang mabuti, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Yun po yung mga Pharisees. Ito po yung mga Sadducees before. Sila yung mga leaders, Jewish leaders at that time. Isipin mo, religious leaders, pero mga pakitang tao lamang. Walang tunay na pamumuhay na may pagsunod sa ating Panginoon. Kung yun ay problema before, ito pa rin po yung problema ng tao hanggang ngayon. Maging mga Christian, nagsasabi na Christian pero ang buhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sasabihin nila na Christian sila, pero namumuhay na sinusunod ang kanilang kalooban at hindi ang nais at ang kalooban ng Diyos. Wala nang repentance, ang pananaw pa sa kaligtasan ay dahil sila ay, sabi nga, lahi ni Abraham. Yun yung problema ni John the Baptist doon sa mga taong ito. Parang feeling privilege po kasi sila. Parang sinasabi actually ng mga Pharisees at that time, repentance ang pinagsasabi mo diyan. Anak kami ni Abraham. 'Di ba? Siguro sabihin mo 'yan sa mga hentil. Okay? Parang ang pananaw kasi ng mga Pharisees before, sigurado na sila sa kanilang kaligtasan at tingin nila tama na sila sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung tinatawag na spiritual arrogance. Actually, in truth, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Maging yung pag-attend nyo dito, it is only by grace. Kung meron man na ay naunawaan sa salita ng Panginoon, ito'y kanyang biyaya, na tayo'y kanyang tinutulungan na maunawaan natin ang kanyang salita. Kung nakakagawa man tayo ng kabutihan, ito pa rin ay biyaya ng Panginoon. Dahil lahat ay nanggagaling lamang sa Kanya. Everything is by grace. Pero ang mga Pharisees at that time, mayabang po sila dahil ang thinking nila, ang galing ko, ang bait ko, nagkipray kami, nagtatides kami. Kami yung mga naglilingkod sa templo at anak kami ni Abraham. Tayo, hindi natin pwedeng sabihin anak tayo ni Abraham. Kasi mga hintil po tayo lahat. Okay? Sabi nga ni John the Baptist, for I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. Okay. Parang sinasabi niya dito ni John the Baptist, huwag kang magmayabang. Huwag kayong maging mayabang. Kahit bato kaya ng Diyos na gawin itong mga anak ni Abraham. Ibig sabihin, parang tayo naging bahagi ng kaligtasan na hatid ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, huwag kayong magmayabang na dahil anak kayo ni Abraham ay okay na kayo. Kailangan nyo ding magsisi. Kung hindi kayo magsisisi, sabi nga ni John sa verse 9, basahin ko po ito sa Filipino Standard Version, ngayon pa man ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, pinuputol ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti at itinatapon sa apoy. Ang ganda ng Tagalog, ano? Pinuputol ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti at tinatapon sa apoy. So kung nagrepent ka at walang fruit of repentance, impyerno ka. Yan yung pinakasimple.
Simpleng-simple lamang po ito eh. At syempre, yung mga tao at that time na nakikinig dun sa mensahe ni John the Baptist, ay nako, for sure may warning, for sure may takot po silang naramdaman at that time. So kung walang tunay na pagtalikod sa kasalanan, kayo ay puputulin ng Diyos at kayo ay itatapon sa apoy o sa impyerno. At mahalaga ang panawagan na ito. Kung inyong i-reject ang salita ng Diyos, ang panawagan ng repentance o pagtalikod sa kasalanan, walang kaligtasan para sa iyo. Hindi kasi ito pwede na parang, yeah, I believe naman in Jesus Christ. Eh. Actually, majority of the religions dito po sa mundo natin ngayon, sasabihin nila, I believe in Jesus Christ. Pero madidefine ito sa uri ng kanilang pamumuhay. Madidefine ito sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Diyos dahil makikita po yung bunga. Hindi ho pwede na Christian ka pero ang pamumuhay mo makasalanan. Hindi ho pwedeng ganon. May mga tao kasi na magsasabi ang kailangan lamang ay pananampalataya lamang. Nanampalataya ako kay Jesus. At marami na tayong narinig na nagsabi ng ganyan. Okay, Christian ako. Okay? Pwede pa nga natin sabihin, umaattend ako sa BSL. Pero kung ang buhay mo ay araw-araw na pagsunod sa sarili o araw-araw na pagtalikod sa ating Panginoong Diyos o araw-araw na pagtalikod sa kautusan ng ating Panginoon o sa kanyang kalooban, walang pagpapasakop sa plano ng Diyos para sa isang mananampalataya, hindi ka actually tunay na nagsisi. Yun lamang po yun eh. Kasi walang evidence ng pagtalikod. Nagsabi lang na nagpray ako at naghingi ng sorry, pero pagtapos manalangin, tuloy pa rin sa kalooban niya o sa kanyang kasalanan. Kaya nga dapat ma-define niyo po ito dahil simple lamang po ito. Hindi ko po binibigay ito ng napakabigat na parang hindi niyo maintindihan. Sinasabi lamang po ni John the Baptist, sinasabi ng salita ng Panginoon, kung kayo ay tunay na nagsisi, may prutas. Merong ebidensya. Merong pagbabago. Okay? At mahalaga po na makita po natin ito. Ating tatandaan, kung araw-araw ka na namumuhay, na sinusunod lamang ang inyong sarili, ang iyong sariling kalooban, ito po ay kasalanan at pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kasi ang nais ng Panginoon, araw-araw lamang tayo na nagpapasakop sa kanyang kalooban para sa atin. Hindi na sa ating mga sarili. Kasi di ba, pag tayo, kung ating titignan, ang kalooban natin kapag kami sitwasyon na mahirap, gagalit tayo. Ay, gusto ko magalit. Gagalit ako. Di ba ganon? Gusto ko, may mahirap na sitwasyon. Gusto ko mag-worry. Mag-worry ako. Hayaan niyo ako mag-worry, sabi ni God. Kasalanan ng magalit. Sabi ni God, kasalanan ng mag-worry. Di ba? Iisipin ng iba, gusto ko mag-isip ng masama sa kapwa. Gusto ko siyang laitin sa aking isip. Ayun ang gusto ko eh. Hindi na po tayo dapat ganon. Meron tayong masamang pamumuhay, babaguhin na po natin yun. Ang sabi ng ating Panginoon in Philippians chapter 4 verse sa Philippians chapter 4, 'di ba? Whatever is good, whatever is pure, 'yun yung dapat laman ng isip natin. Hindi gusto kong maraming masasamang isip. Siyempre hindi niyo sasabihin na masama ang iniisip ko, pero kapag nangiinsulto ka, nag-iisip ka ng masama sa isang kapwa, alam mo 'yun, 'yun pa rin po ay kasalanan. At 'yun po yung problema ng maraming Christian. Sasabihin nila nag-repent sila pero namumuhay pa rin sila patuloy sa kung ano ang gusto nilang gawin at hindi talaga nagpapasakop sa salita ng Panginoong Diyos. So malinaw po ang panawagan ni John, ang importansya ng pagtalikod sa kasalanan. At bahagi pa nito, may judgment pang kasama. May judgment na kakaharapin ang taong magpapatuloy na mamuhay para sa kanyang nais at kalooban. Nakakatakot po yun. Diba? Sana makita po ninyo yun. May judgment dahil malinaw po ang word eh. Ang tunay na repentance, sabi nga, pagtalikod sa kasalanan, pagsunod sa Diyos at sa kanyang salita. Kaya naman ito yung katanungan ng mga tao na nakikinig ng mensahe ni John the Baptist. Atin pong basahin yung verse 10 to verse 14. Yan yung description po kung ano ang repentance. Gusto nyong malaman kung ano ang repentance, andito po sasabihin ni John the Baptist sa atin. And the crowds asked him, verse 10, then, what then shall we do? And he answered them, whoever has 2 tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise. Verse 12. Ito naman yung mga tax collector. Okay, so siyempre siguro may conviction na itong mga tax collector sa kanilang ginagawang kasalanan. The tax collector also came
to be baptized and said to him, Teacher, what shall we do? And he said to them, sabi ni John the Baptist, collect no more than you are authorized to do. Hindi lamang yung mga tax collector, maging yung mga soldiers. Nandun sila nagbabantay, okay, para hindi magkaroon ng kaguluhan. So, may mga soldiers din na nagpunta. Sabi nun, and sabi nun, soldiers also asked him, and we, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. Napakasimple lamang po dito kung ano ang repentance. Napakasimple lamang po yung description. Makikita natin sa passage na ito yung paulit-ulit na katanungan na, what shall we do? Ito ay mahalagang katanungan po. At ito po ay isa, okay? Isa sa palatandaan ng isang tunay na nagrepent. What shall I do? May naalala ako na may lumapit sa akin at sabi niya Christian na daw siya. At tuwan-tuwa ako nung kanyang sinabi, what should I do na? What should I do? Naisip niyo ba 'yon nung nagrepent kayo? Naisip niyo ba 'yon nung naging Christian kayo? Mahalaga po 'yan, ano? Isa po ito kasi sa palatandaan eh. Kasi syempre kung nakilala mo ang Diyos, siya'y banal, nakilala mo sarili mo makasalanan ka, nakilala mo na si Kristo ang pag-asa mo at kailangan mo manampalataya at magsisi. Ngayon ligtas na ako, ano yung gagawin ko? At maraming mga tao sasabihin nilang Christian pero hindi nila naisip, what shall I do? Ang gagawin lang ng iba, mananampalataya at patuloy pa rin sila sa buhay nila. Pero hindi po dapat ganun. Sinasabi dito sa atin ni John the Baptist, meron talagang pagbabago na hatid ito dahil meron ng question sa isip mo, ano nga naman ang kailangan kong gawin? Nung lumapit nga yung taong ito sa akin na naghihingi, ano yung kailangan kong gawin? Di sabi ko sa kanya, syempre, number 1, read the Word of God para mas lalo mo siyang makilala. So kung Christian ka, dati hindi ka nagbabasa ng Bible, di ba? Ngayon, kung Christian ka na, di pa rin nagbabasa ng Bible. Hindi mo pwedeng ganun. Kung Christian ka at gusto mong malaman kung ano yung kalooban ng Panginoon at gusto mo siyang makilala at gusto mo siyang maluwalhati, magbabasa ka ng Bible. Gusto mong lumago sa kanyang salita. So isa yun sa sinabi ko. Pangalawa sabi ko sa kanya, mag-pray ka. Live a life of prayer kasi hindi ka na nakadepende sa sarili mo eh. Nakadepende ka na kay God. So a prayer, ang panalangin po ay pagdepende sa Panginoon. Pag-alis po ito ng pagdepende natin sa ating mga sarili. Kaya nga tayo nananalangin kasi kailangan natin ng Panginoon. So do you pray kung ikaw ay Christian na? Pangatlo, do you fellowship? Nung hindi ka Christian, nasaan ka pag Sunday? Hindi ko alam kung nasaan kayo. Nung hindi pa kayo Christian, ading na sa mall, ading na sa bahay. Pero naging Christian ka, nasaan ka dapat? Nakikiisa ka sa mga mananampalataya dahil ito po ay command ni God. Okay, so simple lamang po pero dito may makikita po tayo sa mga bagay na itinuturo ni John the Baptist. Ngayon na ako ay isang Christian na, ano ngayon ang dapat kong gawin? Siguro yung mga kumausap sa kanya at that time, yun yung kanilang naiisip. Okay, kung ikaw ay nagsisi na sa iyong kasalanan, nanampalataya na kay Jesus, nagkaroon ka na rin ba ng concern kung paano ka ngayon mamumuhay? Ito ay inilaan ng Diyos upang magkaroon tayo ngayon ng picture kung ano nga ba ang repentance. Sabi ni Justin Beck sa kanyang preaching, and I quote, repentance is an action word. Okay? It's more than just feeling bad and sorrowful. Yes, it's good to feel bad and be sorrowful for a sin, but repentance is taking action about it. It is doing something about it. It's no longer making excuses or justifying. So, ibig sabihin, sabi nga, repentance is taking action. At ito ang ating nabasa dito sa verses 10 to 14. By grace, naunawaan nila ang kanilang pagiging makasalanan. Sila ngayon ay nagsisi na. Ang tanong nila, paano ko ngayon mamumuhay? Isa-isahin po natin. Sabi ni John una, sa lahat o sa crowd, paano kami, what shall I do? Sabi ni John, whoever has 2 tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise. Okay? Anong panawagan ni John dito para sa lahat? Actually, marami pong implications po itong kanyang sagot. Kung kayo raw ay maramot, kayo ay maging mapagbigay. Diba? Lahat tayo maramot, diba? Then we are to be giving. Okay? Proverbs 22 verse 9, sabi nga,
He who is generous will be blessed, for he gives some of his food to the poor. Maging generous po tayo. Kung hanggang ngayon maramot ka, ito, general po ito parang simple lang. Kung dati kang maramot, maging mapagbigay ka. Okay? Kung hindi kayo marunong magpakita ng care sa kapwa, maging caring kayo sa kanila. Another implication ito, hindi lang madamot ka. Minsan, hindi naman ako talaga madamot, wala lang akong care. I don't care. I don't care kung wala siyang pagkain. Di ba? Pero sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So be kind to one another. Have a tender heart. Hindi yung matigas na puso na parang, alam mo yun, kumakain ka, kunyari dito, no? Saya-saya mong kumain, no? Tapos, yung iba, nakatingin sa'yo. Sarap, no? Di ba, kung pagka tayo mga Christian, may pagbabago na, di ba, kahit na konti yung pagkain, tara, kain tayo. Tapos pagka kumain naman, rhetorical question lang yun. Pero di ba meron na, concern ka na, di ba, na, di ba, ganun tayo, kagabi nga parang nagugutom na kami dito. Sabi ko, kain naman tayo. Sabi ko, baliwag. Sabi naman nung isa, nakakabaliw na daw. Palaging baliwag na lang tayo dito. Pero yun lang po yung malapit na pagkain natin Pero syempre concern ka. Okay? Hindi lamang yun. Siguro another biblical principle is bigyan nyo ng kahalagahan ng ibang tao. Doon sa sinabing sagot ni John the Baptist. Kasi dati parang wala tayong pakialam sa iba Pero sabi sa Philippians chapter 2 verse 4, let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others. Mahalaga po na makita natin na yung salita ng Panginoon hindi nagkulang kung meron tayong makasalanan na pag-uugali, andyan ang salita ng Panginoon upang gabayan tayo na magawa natin ngayon ang kanyang kaulooban at mapalitan natin yung ating, yung kasalanan ng pag-uugali dati ng salita ng Panginoon. Siguro pinaka-last na implication dito is, kayo ngayon ay mamuhay na puno ng pag-ibig sa kapwa. Ayun yung pinaka-general. Okay? 1 John 4:21, sabi nga, and this commandment we have from Him, whoever loves God, do you love God? Siyempre, lahat ng mga Christian magsasabing, love ko si God. Okay, whoever loves God must also love his brother. Kaya yung kung ang mga tao at that time, ang sabi ni John the Baptist, whoever has 2 tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise. Show love. Be loving. Tulungan po natin ang ating mga kapwa po dito sa church. At napakasarap pong tumulong. Di ba? Nasubukan nyo naman tumulong? Di ba nakakatuwa dahil nagagamit tayo ng ating Panginoon bilang mga mananampalataya na maging blessing po para sa ating mga kapwa. At mahalaga na makita natin kung dati hindi kayo mapagmahal, ngayon kung tunay kayong nagrepent sa kasalanan na ito, maging mapagmahal kayo. Okay, so repentance is taking action. Susunod, yung mga tax collectors. Sabi ni John the Baptist, kung ano daw dapat nilang gawin ngayon, collect no more than you are authorized to do. Okay? Collect no more, kasi meron lang silang authority na ito lang ang singilin nyo. Yung mga tax collector, kung makasingil sila sobra, o singilin mo lang siya ng 5 piso. Uy, 100. Aka na yung ano. Ganun po sila. Okay? Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Huwag po tayo maging greedy. Okay? O kaya, ikaw ba ay mandaraya? Okay, nandaraya ka ba sa kapwa? Talikuran mo ang kasalanan ng pandaraya, okay? At ikaw ay maging tapat sa kapwa at huwag kang maging greedy sa pera. Ang magandang example po ng repentance patungkol dito, sino naisip nyo? Si Zacchaeus. Okay, dahil siya po ay tax collector. At ang panawagan ni John ay naging tunay actually sa buhay po ni Zacchaeus. Mababasa natin yung kanyang life sa Luke 19 verse 1 to 10. Sabi dito, sa Zacchaeus daw ay chief tax collector. Siguro taas ng position niya, no? So kung 5 piso, 100, siya siguro 5 piso, 200. Okay? So, and at the same time, he was rich.
At sabi din dito, makikita natin nung nakilala niya si Kristo Jesus, verse 8, sabi doon, and Zacchaeus stood and said to the Lord, ito yung repentance, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, kung nasingil ko siya ng sobra-sobra, I restore it fourfold. Hindi doble, hindi triple, fourfold. Yun yung repentance. Alam mo yun, nakita niya na makasalanan siya, hindi ko na gagawin ito, tutulong na ako ngayon sa mga mahihirap, at kung meron akong nilokong tao, ibabalik ko yung aking ginawang panloloko sa kanya. Kayo ba may niloko? Ay, nagrepent na ako, Brother Jay. Hayaan na natin siya. You give it back. Okay? Siguro kung hindi niya alam, siguro niloko kita eh. Ito, 1,000,000. Hindi, 1,000 lang yung binigay ko eh. Pero alam mo yun, dapat gawin po natin kung anong tama. At ito ay malinaw na halimbawa sa isang tao na tunay na nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Ano yung sabi ni Jesus after gawin po yun ni Zacchaeus? And Jesus said to him, today salvation has come to this house since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Bakit may salvation? Kasi may repentance. So hindi ito parang, I declare I'm a Christian. I profess I am a Christian. Ito po ay may tunay na pagtalikod. May kaligtasan para sa isang tao na nanampalataya kay Jesus at tunay na nagsisi o tumalikod sa kanyang kasalanan. Panghuli ay ang sagot sa isang soldier. Okay? Ano ang kailangan nilang gawin kung tunay ang kanilang repentance? Do not extort money. Okay, parang walang pagbabago, no? Kapag nasa kalsada ka, nahuli ka, nag-aantay ng lagay. Diba, mga soldier, police, parang ganun po yung kanilang position before. Do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. Sabi po sa Hebrews 13 verse 5, keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. Dahil walang contentment sa buhay, sila ay naging greedy. Ang repentance o pagtalikod sa kasalanan ng greed is to be content. Maging kontento ka. Kung hindi ka kontento, greedy ka, alam mo, nadandaya ka sa opisina mo, inuuwi mo yung tubig nila, yung ballpen, yung bond paper, tissue. Ang dami naisip mo kang ginagawa niyo yun ah. Naman syempre, hindi na siya bibili ng tissue. Okay? Uulitin ko yung sinabi ni Justin Beck. Repentance is an action word. It's more than just feeling bad or sorrowful. Yes, it's good to feel bad and be sorrowful for a sin, but repentance is taking action about it. It's doing something about it. It's no longer making excuses or justifying. So ikaw nga ba ay tunay na tumalikod na sa iyong kasalanan? Nakikita mo ba ito sa iyong buhay? Na tumalikod ka na sa iyong kasalanan? Ikaw ba ay tunay na lumalago sa bawat araw na namumuhay na may takot at tunay na pagsunod sa kalooban ng ating Diyos? Ikaw nga ba ay tunay na lumalago in holiness and in righteousness? Iyong suriin ang iyong buhay. May malaking pagtalikod na nga ba kayo sa dati ninyong nakagawian ng kasalanan? Napalitan na ba ito ng tunay na pagsunod sa ating Panginoong Diyos? Kung inyong napansin ang mga example natin kanina o ating naaral ngayon sa kasagutan sa what shall we do, lahat ng ito ay nakaangkla po sa salita ng Diyos. Hindi pananaw ng tao o mundo, kundi inililinya na ng isang tao na nakay Kristo ang buhay niya sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po tayo magtatapos regarding that kasi I don't want to take more time. Pero next week, pagpapatuloy po natin yung thinking about repentance, papatuloy ko po yun. Kasi it's not just what we do, pero repentance also, kasama din po dito yung mga makasalanan nating pag-iisip o yung mga mali at hindi biblical na ating pag-iisip. Bibigyan ko po ito ng importansya kasi marami pong iba, hindi ko na ginagawa yan. Pero meron siyang nasa isip na nakagawian niya na ginagawa na hindi niya naisip na kailangan niya ding talikuran yung mga maling pananaw.
So bibigyan ko po yun ng oras sa ating pag-aaral next time. So in ending, dito po nagsimula ang ministry ni John the Baptist. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na may darating na maghahanda ng pagdating ng ating Panginoong Hesus, ng ating Hari. Ang panawagan ni John the Baptist ay repentance upang matanggap ang pangakong kapatawaran sa ating mga kasalanan. At kung ikaw ay tunay na nagrepent, repentance is action. Ito ay may kasamang tunay na pagtalikod sa kasalanan at nakita natin ang malinaw na halimbawa at eksplenasyon ni John the Baptist kung ano nga ba ang repentance. Sa mga katotohanan ito, inyong suriin ang inyong mga puso. Ang repentance ba ninyo ay nakaayon sa katotohanan inyong narinig ngayon, sa katotohanan ng salita ng Diyos? O repentance na nakagawian na lamang ng mundo, ang magsabi ng sorry at patuloy na namumuhay ng walang talagang takot at respeto sa ating Diyos dahil namumuhay pa rin para sa sarili at hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Aking dalangin at maging dalangin din ninyong lahat na sa pag-aaral na ito, magresulta ito ng tunay na pagkilala sa Diyos at tunay na pagtalikod sa kasalanan. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us to study your word. Lord, maraming salamat sa ministry po ni John the Baptist. At minsan pag binabasa po namin ito, ay hindi po namin napapansin yung mga mahalagang katotohanan ng aming inaral ngayon. But Lord, I pray, dahil ang unang panawagan mismo din ng aming Panginoong Hesus nung siya po ay nagsimula ng kanyang ministry is repentance. Ang panawagan ni Hesus is repent for the kingdom of God has come. At nawa, hindi po namin ito baliwalain. Panawagan ni John the Baptist, panawagan ng aming Panginoong Hesus, hanggang ngayon panawagan pa rin sa aming pag-aaral ng inyong salita. Ito'y panawagan nyo para sa lahat. Ang tunay na magsisi, ang tunay na talikuran ng kasalanan, at tunay na magpasakop sa iyo. At kung tunay kaming tatalikod sa aming mga kasalanan, tunay din na aming matatanggap ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon Ama, sa inyong salita na nagbibigay buhay. Salamat sa inyong salita na nagbibigay kaliwanagan sa aming mga isip upang kami ay tunay na lumago sa aming pagkilala sa iyo at sa mga bagay na nais po ninyo na aming gawin para kayo ay aming maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen.